we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Ato daw ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Pinapaygayon karon ang send-off sa Safety and Security Forces nga magsilbi sa Barangay and SK Elections 2023. Atong sayron ang katikaran dinha karon sa Police Regional Office 11 pinaagi ni Argil Relator. Live. Argil. Libuan mga sakop sa security forces sa Davao Region ang ipang-deploy aron masiguro ang hapsay ug malinawan nga pagpahigayon sa Barangay and SK Elections 2023 karong October 30. Usa ka semana una ang Barangay and SK Elections 2023 ipang-deploy na ang mga sakop sa security forces aron magbantay sa mga eleksyon paraphernalia ingon man sa seguridad sa mga eskwelahan nga mahimong voting centers. Gibida sad karon ang ilang assets kakatambayayong sa pagsiguro sa seguridad. Doon sa ipahigayon nga turnover of resources gawa sa PNP personnel gikan sa kadaiyang provincial ug city police offices lakip sab dinhi ang AFP Coast Guard ingon man ang attached agencies. Kini subay sa nationwide simultaneous send-off ceremony sa PNP kung asa samang aktibidad ang gipahigayon karon sa ubang mga rehiyon. Ning bag-ulang nagpahigayon na og training ang COMELEC sa kapulisan sa rehiyon labot sa mga proseso ug pamaagi sa eleksyon aron mahanay ang pagpatuman sa ilang mga responsibilidad sa umaabot nga piniliay. Kaya sa karon nagapadayon pa ang programa kung asa gitambungan sab kini sa mga tag-as nga opisyal sa COMELEC 11 ingon man sa Department of Education 11. Kent. Daghang salamat Argil og mayong buntag sa inyo diha. Mga sementeryo sa Davao City ang menos pa ang bibisita sa ilang minatay. Pipila ka adlaw una ang kalagalag. Karon pa lang nagpasidaan na ang Davao City LGU nga bawal ang overnight sa mga sementeryo karong tuiga. Ani ang report? Usa ka semana una ang kalagalag. Kamatigdan nga mingaw pa ug mga nagduaw sa ilang minatay ang Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Apan ang pamilyang operaryo, karon pa lang bibisita na sa ilang minatay. Alang kanila, mas maayo nga karon pa makabisita na sa ilang mahal sa kinabuhi aron makalikay sa bagang duot sa mga tawo sa mismong adlaw sa kalagkalag. Iwasan namin yung crowded, syempre yung situation namin ngayon na yung iwas tayo for the COVID, for betterment rin natin kasi di ba nauso na naman yun kaya sabi ko ayoko rin makaiwas tayo. Samtang, ang mga manindahay gawa sa mga sementeryo sa Davao City nangandam na sab sa pagdagsa sa mga tao sa adlaw sa kalagalag. Sama na lamang sa mga flower vendor gawa sa Davao Memorial Park. Ginaandan na nila ang mga materyales, sama sa kaang ug uban pa. Sa karon wala pay pagsaka sa presyo sa mga bulak. Apan lauman nga mutaas kini 5 ka adlaw una ang kalagkalag. Sa karon menos pa ang namalit. Lauman nga mudaghan kini petsa 28 hangtod sa Nobyembre a 2. Pa sir, among presyo karon. Pero mo taas mo sunod semana. Taas namin magdepende namin good food mi ani sa kuan sa supplier. O mao na namo ang kuan so mo kuan jud mi ani sir mo increase jud mi. Pero possible mapila ka ang increase. Kuan lang mi ani ang kaning gagmay mahimo na ning 60. Ang kaning dagko mahimo 150 ana na sa sir. Samtang, gibudyak sa Davao City Public Safety and Security Office nga nakikalayo na sila sa mga private o public cemetery sa Dakbayan. Bawal ang pag-overnight sa tanang sementeryo. Bawal mag-abli kini alas 6 sa buntag o magsarado alas 10 sa gabi. Anaa sa kapin 14,000 ka mga safety and security personnel ang i-deploy sa mga sementeryo sa Davao City. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Nakatakdang
Gihimutang makigpulong ang BARM government ngadto sa mga political clan alang sa malinawong eleksyon. Gisiguro sa BARM government nga mamahimong malinawon ang barangay and sangguniang kabataan election sa rehiyon. Kini ang gipanganti ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim. Sumala niya, nakatakda nilang tapukon ang mga political clan. Gipanganti ni COMELEC BARM Director Attorney Ray Sumalipaw ang mga nahitabong kagubot sa mga nakalabayng eleksyon nga di na daw masubli. Ana-ana sa 2,100 ang nabansay nga nakastandby nga maoy muhulip isip miyembro sa Electoral Board o galing dunay mag-back out o di makaserve sa eleksyon. Ang BARM dunay 1,235 ka voting centers alang sa 2,669 ka barangay. 8,271 ang clustered precinct alang sa barangay samtang 8,231 sa sangguniang kabataan. Magkakaroon ng mga coordination meeting with the different political clans. Ito naman kasi itong barangay election is dedicated ng mga national election. Ito ay ipan lang medyo mababa ng kuwan. So, we are just seeing. May mga nangyayari, mga untoward incidents, di ba? May mga violence, but most of those are not election related, di ba? They just took the opportunity kasi nahantad na nga yung mga halimbawa, yung mga karido nila, just like what happened during the filing, di ba? May mga nangyari dahil lumabas yung karido, tinambangan nila. But most of those violence are not election related. Usa ka Solidarity Walk for Peace ang ipahigayon sa Muslim community sa Cagayan de Oro City aging panawagan nga undangon na ang nagpadayong gera tali Israel ug Hamas. Bit-bit ang ilang mga placard nga dunay nakasulat nga Free Palestine, mga flag sa Palestine. Ipahigayon sa Filipino Muslim community ang Solidarity Walk for Peace. Ang mga misalmot nanukad gikan alas 6 sa buntag sa Rotel sa Circle ug natapos pagka alas 10 sa buntag sa Amphitheater sa Divisoria nga gipahigayon sa Cagayan de Oro City kagahapon October 22. Usa kini ka inisyatibo sa Muslim Youth Council sa Cagayan de Oro City ug sa pakig-alayon sa nagkreak ahensya sa kagamhanan sa syudad. Agig pagpromotar sa kalinaw ug panghinaot nga maundang na ang kagubot ilabi na sa nagpadayong gubat tali Israel ug Hamas kung asa libuan na ka mga kinabuhi ang nakalas. Patay ang 5 anyos nga batang babae human kini naligsan sa gipahigayong motorcade sa kandidato sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 sa Barangay Bunawan, Davao City pasado alas 10 sa buntag adlawng Sabado. Sa pakighinabi sa Super Radio Davao kang Barangay Bunawan Proper Chairman Ronnie Odenya, gikumpirma niini nga naligsan ang bata ug uban ang iyang team sa motorcade sa pagkahitabo sa aksidente. Gani andam ang ilang team nga abagahon ang gasto sa nahabiling pamilya sa biktima. Sumala sa kapulisan, nalambigit sa disgrasya ang usa ka motor ug usa ka kotse nga gigamit sa motorcade. Voluntaryo nga misurrender ang driver sa kotse sa kapulisan, kinsa maoy nakabangga sa motor nga iyang kasugat. Nisulay pa kuno kini sa paglikay apan aksidente niini nga nabanggaan ang 5 anyos nga bata ug ang 25 anyos nga babaye. Gidayong gidala sa ospital ang mga biktima apan namatay ang bata. Gisulian pa sa news team nga makuha ang bahin sa pamilya sa mga biktima. Human ang sunod-sunod nga rollback sa nangaging semana, lauman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ugma Oktubre 24. Base sa upat ka adlaw nga monitoring gikan Oktubre 16 hangtod 19 sa Means of Platts Singapore kon MOPS Trading, gibutyag sa usa ka oil industry source nga posibleng musaka og piso ngadto sa piso og 30 centavos ang presyo sa diesel. Sa gasolina, magdula ang presyo sa 70 centavos ngadto piso matag litro. Ang MOPS ang basehan sa presyohan sa refined petroleum products sa Southeast Asia. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this #Fitness Monday.
laing hisgutanan kalabot sa pag-maintain sa healthy body nasab ang atong tukion. Usahay tungod sa ka-busy, makalimutang kinahanglan gihapon nato nga atimanon ang atong panglawas. Og aron matabangan og matudluan kita sa basic home workout nga pwede natong buhaton anytime sa atong panimalay, makauban nato this morning ang usa ka fitness coach. Mga kapuso, please welcome Coach David John Mula. Sir, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Maying buntag mga kapuso, no? Excited ko sir na i-share ako ang tips and fitness journey. Okay. Sa ilahan tanan. Okay. So sir, first of all sir, pila na ba ka katuig sir nga kanang naga-gym og unsa pa ka nga year nag-start nga kanang nagatudlo na bitaw ka sa mga gusto mahimong healthy? 6 years na ako naga-workout, no? But Okay. sa fitness industry, 2 years ko naga-teach sa mga students na ako sa gym. 2 years. So sa mga naga-start ba sir, unsa ba ang imuhang ginasulti bitaw sa ilaha ingana? Actually, ang first is kailangan og confidence and dedication. Confidence. Oo. Okay. Kaya ang uban man gud pag naa sa gym, maulaw sila kay Oo. murag dili sila part sa payat kay ko. Yes, oo. Abukan ako wala ko di man ko part ani na unsa. So guys, encourage ta mo no na build your confidence. Kabalo ko na mas daghan pa jud ang mabuhat ninyo aside Oo. anang mga laing butang. So Yes. mas prefer na ko no na kuha jud mo unsa. Oo. Trainer jud. And by dedication, dili lang ni siya sa pag-gym. Apil po dira ang ginakaon. Tama Yes, ba, sir. coach? Tama, sir. Oo. So sa proper diet no, mas I prefer na magkuha mo og nutritionist. Okay. Okay? So ang nutritionist ang mag-track sa food intake ninyo, Okay. sa calories intake, sa carbs, protein, and sa fats ninyo. Okay. So coach, para sa mga dili bitaw makaadto sa gym ingana, unsa ba ang mga basic home workout nga pwede buhaton sa ato ang mga kapuso? Okay. So sa mga dili kayo or walay time mag-workout no. So it depends sa goal nato na. So na-lose weight, toning, gain weight, and bulking. So ang sa mga nasa balay, pwede mo mag-push up, pwede mo mag-jumping jacks, pwede mo mag-plank, ab workout, or crunches. So daghan mapilian. Okay, o kani mga kapuso ha, para sa atong mga mommies o sa mga buot magsugod o workout, andam na kay tudluan kita ni Coach David John aron atong ma-achieve ang healthy body. Money and chest incline bench. So first, higda ka, chest out. Okay? For beginners, tama lang yung 5 kilos para iwas ta sa pamaol o iwas ta sa injury. So first, hands up, chest out, then up, slowly down, then push. Inhale down, exhale up. For our second workout, proceed ta sa atong back exercise. Kanina machine ang tawagan ni lat pull down. So chest out, lean backward, and pull. So for beginners, pwede mo mag 2 sets for 15 counts. So mga kapuso, kanina next workout, pwede na kayo ninyo buhaton sa balay. So mo niya air squats sa mga walay equipment sa balay, pwede ninyo buhaton. So first, shoulder width apart ang legs, chest out. Okay. Tapos butt out, gawas ang butt, then slowly down. Then up. Inhale ka sa baba. Then exhale up. So kanina exercise mga kapuso, pwede din siya sa legs, sa glutes, o sa hamstrings. So mga kapuso, morning ang abs workout. So first, buhato na to ang crunches. Stay down. Hands up. Then up. Touch your knees. Mo kinitanan ang process sa basic workout. Pwede din nato ni buhaton sa balay or if namoy oras pwede sa gym. So mga kapuso, exercise jud ta para sa tong health. Dayon ta sa sakit o ikatulo para makusgar atong bones and muscles.
Wow, very simple lang siya, coach, no? O dili na kinahanglan pa og mga uban pang equipments. Bale, kailangan lang nimo siguro kanang hapin lang sa balay o siguro kauban pod nga para i-perform ang katong workout. Daghang salamat, coach. Og unsa ba ang imong mensahe sa ato ang mga Kapuso viewers nga gusto sugdan ang ilang fitness journey? Okay, sa Kapuso, I encourage everyone na mag-workout ta, no? Dili lang ni siya padakuig muscle, no? But layo ta sa sakit, una-una, healthy ta. Katulo, maka-reduce niya og stress. Ikaupat, maka-boost niya sa ato ang immune system. So sa tanan na gusto mag-workout, let's go na and i-try na to ang exercise. Ayun, daghang salamat, Coach David. Og mga Kapuso, galaw-galaw lang ha. Kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Unang semana karon sa pagsugod sa amihan season. Sa mga mosunod nga semana ug bulan, masinati na ang bugnaw nga panahon. Dili lamang kini masinati sa taga-norte apan hasta na sa Metro Manila, Visayas ug Mindanao. Maong sugdan na natong pakusgon ang atong resistensya tungod mauso na sab ang pipila ka sakit. Kung adunay sakit, magpakonsulta gilayon o kinahanglang magpabiling hydrated ang lawas ug mukaon og mga masustansya. Sa karon apektado sa amihan ang Northern Luzon. Shearline sab ang nakapekto sa eastern section sa Central ug Southern Luzon. Sa Mindanao karong buntag maayo ang dagan sa panahon sa halos tibok isla base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Apan pag-abot sa hapon, posible na ang pag-ulan. Sa mga lugar nga makasirati og ulan, posible ang kusog nga ulan, mao nga mag-igmat sa hulga sa baha o landslide. Halos mapatag na ang Zara City sa Gaza hatod sa walay undang nga ginahimong airstrike sa Israel. Sa drone footage, makita nga pipila na lamang kagambalay ang nagbarog ug halos mapatag ang komunidad sa Zara City sa Gaza nga epekto sa walay puas nga airstrike sa Israel. Kini ang balo sa Israel human kini giatake sa grupong Hamas niadtong Oktubre 7 kung asa libuan sab ka Israeli ang patay. Tungod niini sa gunso na ang airstrike sa Israel sa Gaza kung asa na sa 2.3 million Palestinians ang under siege ug nadanyos ang halos sa ilang mga infrastruktura. Sa kasamtangan ana sa 4,100 ka Palestinians ang patay sa ginahimong counter-offensive sa Israel sumala sa Gaza Health Ministry. Duha ka US nationals nga mag-inahan nga na hostage sa Hamas gibuhian pinaagi sa Red Cross. Mao kini ang video nga gipagawa sa Hamas armed wing nga Al-Qassam Brigade kung asa gipakita ang duha ka American national nga gi-turn over sa Red Cross. Ang duha ka US national nga nailhang taga Chicago nga sila si Judith Ty Raanan ug ang iyang anak nga babae nga si Natalie Shoshana Raanan. Gibutyag sa Israel nga nakita na kini sa ilang kabanay sa usa ka Israeli military base. Sumala kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga ang mag-inahan gidagit sa militant Hamas sa kibbutz Nahal Oz ilang gipuy-an dihang nilusad og pagpangatake. Giturn over ang duha ka tropa sa Israel sa border sa Gaza Strip. US President Joe Biden gipasalamatan ang nasod Qatar og Israel sa luwas nga pagbuhi sa mga biktima. Ang duha ka bahin lamang sa 200 ka hostages nga gidala sa Hamas sa ilang pagpangatake. Usa ka heroes welcome ang gipahigayon sa Zamboanga City LGU alang sa Filipino Olympian boxer Yumir Marshall nga bag-uhay lang nakaangkon og silver medal sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Giagi sa usa ka motorcade ang gipahigayong heroes welcome alang kang Filipino Olympian boxer Yumir Felix Marshall. Kinsa silver medalist sa 19th Asian Games, ubos sa 80 kg division sa boxing nga gipahigayong sa Hangzhou, China niadtong October 5. Pag-abot ni Yumir sa Zamboanga City, malipayong gisugat kini sa iyang kabanay, supporters, lakip mga opisyalis sa lokal nga kagamhanan. Matud ni Yumir, ang medalya nga iyang nakabot ang alang sa tanan. Este medal indelante para conmigo. Entero ciudad de Zamboanga. The mio lang wish
Aki na Sambuanga, kunal na sports yaton, wala hindi kami ultimo. Dale honor ang kina Sambuanga. Wala el diato mga bibientes, mga jóvenes, pursigi, pikura, wala liga tiyempo, takitan sila. Gumikan sa hatod nga dungog ni Yumir, dili lang sa Zamboanga City apan sa tibok nasod, nakadawat kini og 300,000 pesos isip palipay gikan sa LGU. Narindi kita el diaton felicidades este día por el diaton hermano si Yumir Felix Marshall por su victoria como ganador del medalla de plata or silver medal na reciente 19th Asian Games. Un honor y gloria hindi lang para con el diaton ciudad sino hasta para con el diaton entero país. Malipayon sab ang kabanay ni Yumir sa kadaugan niini. Una-una tapidio gracias con el Señor kay nagadlede akong Yumir na alegre kami pati proud kami kay kalibay tamili otro honor tami na Zamboanga. Tapi din nyo ko nila mensahe di mio ko nila na hindi le cambia di su costumbre pati sabele mira onde le sali. Naghinaot sab si Yumir sa mga aspiring athlete nga mahimong porsigido sab sa sports nga ilang gipili. De antes, sabi ustedes, akin na lungsuran, tang konduktor lang namin nyo, taki na Zamboanga tan training, bien leos el ambisyon. Pero ara, taki diaton city government, tapikura, awid ako ng mga atleta diaton, wala ustedes porsigitamen. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Ang kawayan napamatud-an na unsa man ang panahon, mamahimo sab kining pundasyon sa maayong kaugmaon. Kini ang gitudlo og ang mga pamaagi sa pagpadaghan og kawayan sa training ug seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Ani ang report ni Sara Hilomen Velasco. Mapapansin po ninyo, kasagaran ginakumpara ang mga Pinoy sa kawayan. Dili basta-basta nagapadaog-daog sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Gani, padayon nga nagalambo. Ang kamahinungdanon sa kawayan, gitudlo sa 23rd Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Sa pagpanguna sa founder sa garden nga si Carolina G. Jimenez. Ang ituturo naman, paano kaya itong mga bamboos na ito mapapatagal natin ng 30 to 40 years. Kasi maraming nagrereklamo, yung mga kanilang bamboo houses, wala pang 5 years, bumabagsak na. May paraan pala. So, yan ang ituturo. Gipakita ang pipila sa 47 bamboo species sa garden, lakip dinhi ang kasagarang ginagamit sa construction. Black bamboo alang sa musical instruments, wamin bamboo alang sa landscape ornamentals o interior decor, ug machiko nga ornamental bamboo o ginagamit sa paghimo og baskets ug hats. Aduna say actual demonstration sa pagtanom og kawayan. Gihisgutan sabang bamboo treatment process o pamaagi aron magdugay ang mga kawayan. Kini ang hinungdan nga nagadugay ang treated bamboo kumpara sa kawayan nga wala na treat nga hangtod 3 ka bulan lang. Bamboo can be used for any type of building. It can be used for houses, huge event centers and pavilions. But in order for it to be used correctly, we need to make sure they're safe and strong and resilient. Sa mga lecture sab, gitudlo kung paunsa matabangan nga mas mapalambo ug mapadaghan ang mga kawayan. Ang mga mitambong, lakip ang ubang taga-probinsya, excited kuno sa kadaghan sa ilang nakatunan. Kaunting lupa na pwedeng pagtaniman na nakatiwangwang lang. Kaya interesado ako. Napakahalaga sa ating buhay. Ang bamboo mula sa roots hanggang sa pinakataas na portion may gamit. Ang aking passion is to impart to our kababayans the importance of bamboo. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa At Home with GMA Regional TV. 11 ka mga mananagat sa Isabela City, Basilan nga nalambigit sa illegal fishing ang dakpan sa mga personahe sa Philippine Coast Guard Isabela. Ano ang report ni Krisa Dapitan?
Samtang nagpahigayon og maritime patrol ang Coast Guard Isabela Lunes sa gabi na matikdan niini ang tulo ka bangka sa Lampinigan Islands, Isabela City, Basilan. Sa ilang pagsusi, sakay niini ang 11 ka mananagat sa tulo ka motorized bangka nga akto na nga mangisda. Apan nasakpa ng illegal nilang paagi sa pagpangisda nga nigamit og air compressor ug dinamita. Pag-ikot namin ulit din sa kabila naman, nakita din namin yung isang pack na ginagamit ng blasting, pang-blasting sa ilalim. Tinanong ng lalaga namin din una, is alam ba nila na mali yung ginagawa nila. So, kinonfirm naman nila na alam naman nila na mali ang ginagawa nila. Subay sa Isabela City Ordinance No. 05-181, ubos sa Section 43 ug Section 36, ginadili gayud ang paggamit sa compressor ug explosives sa pagpangisda. Gi-turn over ng 11 ka mananagat lakip ilang mga gamit sa City Agriculturist Office alang sa saktong disposisyon ug pagpasaka ug kaso. We are hoping na hindi na maulit yung mga illegal fishing activities na katulad nito as to not to destroy din yung ating natural resources sa ilalim. Ako si Chris Adapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Malipayon nga gidawat sa mga centenarians nga nanay ug tatay ang cash incentives nga nagkantidad og 100,000 pesos ug usa ka plaque isip pasidungog sa Dabawenyo Centenarians 2023. Mukabat na sa 25 ka mga centenarians ang gipasidunggan sa Davao City LGU. Lakip na ang usa ka 108 years old nga awardee gikan sa Agdao, Davao City. Kini subay sa kasaulugan sa Elderly Month sa bulan sa Oktubre. Ang nadawat nga cash incentive sa mga Dabawenyo Centenarian, usa ka pasidungog sa ilang kontribusyon sa komunidad ug pagsaulog na sab sa ilang taas nga kinabuhi. Ang pagpasidungog nagsugod gikan October 16 hangtod October 24 ning tuiga. Mga kapuso, 63 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.